balita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Corporal Sana Rose Luna mula sa PNP Women and Children Protection Center. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Inanunsyo ng Philippine National Police na aabot sa mahigit 100,000 pulis ang ide-deploy sa buong bansa bilang bahagi ng seguridad para sa pagdiriwang ng Labor Day. Ang detalye ng report mula kay Patrolman Adrian Dayaw. Deploy ang Philippine National Police ng mahigit 106,000 na personnel sa buong bansa bilang paghahanda sa paggunita ng Labor Day sa Mayo 1. Ayon sa PNP, may kabuang mahigit 106 personnel ang i-deploy sa buong bansa, katuwang din dito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga force multipliers. Itataas din ang full alert status ng kapulisan mula Abril 30 hanggang Mayo 2 upang matiyak ang agarang responde sa anumang insidente. Sa National Capital Region, mahigit 16,000 pulis ang tututok sa seguridad kasama ang augmentation mula sa karatig rehiyon para bantayan ang mga lugar na pagdarausan ng mga pagtitipon at kilos protesta. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., prioridad ng PNP ang kaligtasan ng publiko kasabay ng pagrespeto sa karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin. Pinayuhan naman ang mga lalahok sa aktibidad na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ngayong Labor Day. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa isang matagumpay na seaborne patrol ng Occidental Mindoro Maritime Police Station, nahuli nila sa akto ang isang bangkang gumagamit ng illegal active gear sa pangingisda. Isang malinaw na paglabag sa Section 95 ng Republic Act 10654 o Philippine Fisheries Code of 1998. Narito ang report mula sa ating PNN correspondent. Ng Seaborne Patrol ang Regional Maritime Unit 4B Occidental Mindoro MARPSTA sa pamumuno ni Police Colonel Juritz Birara kasama ang Magsaysay Municipal Police Station. Nasabat ang bangkang nagngangalang Boy Recto kasama ang 8 tripulante habang aktwal na nangingisda gamit ang ipinagbabawal na active gear na lokal na kilala bilang pangulong. Kung saan ito ay malinaw na paglabag sa Section 95 ng RA 10654. Ang insidente ay naganap humigit kumulang 700 metro mula sa baybayin ng Sitio Alibog, Magsaysay Occidental, Mindoro. Nakumpiska ang bangka, lambat, makina at 15 kilo ng iba't ibang isda. Dinala ang mga ito sa opisina ng Occidental Mindoro MARPSTA para sa dokumentasyon at kaukulang aksyon at ihaharap sa BFAR Adjudication Board. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay na patuloy na pagpapatupad ng kampanya ng PNP Maritime Group na naglalayong mapanatili ang kaayusan at maprotektahan ang yamang dagat ng bansa sa ilalim ng advokasiyang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mabilis na aksyon ng kapulisan ang nagresulta sa agarang pagkakatukoy at pagsuko ng mga suspect sa pagpaslang sa isang lalaki sa Apayao. Nakibalita dyan si Police Staff Sergeant Briel Joey Nipa. Nakakabitang eksena ang bumungad sa Sitio Macopa sa Barangay Tubungan sa bayan ng Kalanasan, Apayao habang naglalakad ang isang residente patungo sa kanyang taniman nang mapansin nito ang tila katawan ng isang tao sa gilid ng daanan. Dahil dito ay agad siyang nag-report sa barangay at agad ding ipinagbigay alam sa otoridad. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang biktima ay nagtamo ng maraming saksak at taga sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan.
patunay ng isang malupit at walang habas na krimen. Sa kabila nito, nananatiling hindi pa rin nakikilala ang biktima at walang sinumang kamag-anak ang lumantad upang siya ay angkinin. Sa gitna ng katahimikan at dalamhati, agad namang kumilos ang kapulisan ng Apayao Police Provincial Office. Sa masusing investigasyon ng Kalanasan Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Investigation and Detective Management Unit at sa walang humpay na follow-up operation, natukoy ang 5 persons of interest na kusang loob na humarap sa barangay at kalaunan ay dinala sa himpilan ng pulisya. Sa una, mariing itinanggi ng mga ito ang anumang kinalaman sa krimen, ngunit sa patuloy na investigasyon at matibay na ebidensya ay tuluyang umamin ang isa patungkol sa nangyari. Lumabas sa investigasyon na posibleng galit at iritasyon ang nagtulak sa krimen matapos umanong maistorbo ng biktima ang kanilang pagpapahinga. Nadagdagan pa ito ng impluwensya ng alak na lalong nagpaigting sa kanilang marahas na aksyon. Sa kabila ng hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima, tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Kalanasan na Apayao, katuwang ang religious sector ang pagbibigay sa biktima ng isang disenteng libing habang hinihintay ang kanyang pagkakakilanlan. Samantala, naisampa na ang kaso laban sa mga sospek sa tanggapan ng panlalawigang piskalya at sila ay kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya habang umuusad ang kaso. Pinuri naman ni Police Colonel Rigel B. Santamaria, ang Provincial Director ng Apayao PPO, ang mabilis, masusi at walang kapagurang aksyon ng kapulisan kung saan ang isang brutal na krimen ay agad na bigyang linaw, isang patunay na sa kabila ng karahasan, umiiral ang hustisya para sa bawat biktima. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Apayao Police Provincial Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Briel Joey S. Nipa, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nagbabala naman ang pamunuan ng Philippine National Police sa ilalim ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. laban sa mga tiwaling tauhan na sumisira sa imahe at kredibilidad ng organisasyon. Nakibalita dyan si Patrolwoman Sari Bernales. Ng matatag na paninindigan para sa disiplina at internal cleansing, mas pinahigpit ng Philippine National Police ang kanilang intelligence monitoring upang matukoy at maparusahan ang mga tauhang sangkot sa iligal na sugal at iba pang kriminal na aktibidad. Ang hakbang na ito ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. ay isinagawa kasunod ng pagkakasibak sa isang police major mula sa Negros Island region na ngayon ay nasa restricted custody dahil sa umano'y pagkakasangkot sa online sabong. Inihalin tulad ni Chief PNP ang mga tiwaling pulis sa mga anay na sumisira sa pundasyon ng organisasyon, kaya naman agad nitong inatasan ang CIDG at IMEG na magsanib puwersa sa paglinis ng kanilang hanay alinsunod sa focus agenda na itaguyod ang integridad at pananagutan sa serbisyo. Kasabay nito, nananawagan ang pambansang kapulisan sa publiko na maging mapagmatsyag at huwag mag-atubiling isumbong ang anumang katiwalian o iligal na gawain ng mga pulis sa kanilang komunidad. Binigyang diin ng pamunuan na ang pakikipagtulungan ng mamamayan ay mahalaga upang matiyak na ang kapulisan ay nananatiling tapat sa sinumpaang tungkulin para sa isang bagong Pilipinas na may serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman. Arestado naman ang 2 suspect na sangkot sa panghahablot ng cellphone sa isang operasyon ng Philippine National Police sa Pasig City. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Isang agarang aksyon ang isinagawa ng mga Pasig Police na nagresulta sa pagkaaresto ng 2 suspect na sangkot sa panghahablot ng cellphone. Nito lamang 26 ng Abril taong kasalukuyan, mga bandang alas 11:40 ng gabi sa kahabaan ng Sandoval Avenue, Barangay Palateo, Pasig City. Ayon sa report, habang ang biktima ay nakatayo sa harap ng isang bakery at hawak ang kanyang cellphone, ay nilapitan siya ng isang hindi kilalang lalaki at humingi ng isang piraso ng tinapay. Ngunit bigla na lang nitong hinablot ang kanyang cellphone at tumakas sakay ng isang motorsiklo na minamaneho ng suspect na kinilalang si alias John. Sa pagkakataong iyon, humingi ng tulong ang biktima sa San Miguel Police Substation 6 ng Pasig.
Agad itong inalarma sa lahat ng mga nagpapatrolyang pulis at isinagawa ang isang follow-up operation. At nalaman kalaunan na ang mga sospek ay nasangkot sa isang aksidente sa kahabaan ng Sandoval Avenue, Barangay Pinagbuhatan. Agad nagtungo ang kapulisan kasama ang biktima at positibong kinilala nito ang isa sa mga kasama sa motorsiklo bilang driver na kumuha ng kanyang cellphone. Dahil dito ang sospek ay inaresto at maharap ito sa kasong theft. Nakatakas naman ang isa pang sospek na kalaunay na aresto rin ng mga kapulisan. Ito ay kinilalang si alias Putol. Matapos basahan ng kanilang karapatan, ang mga sospek ay pansamantalang dinala sa Pasig City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Ang mabilis na pag-aksyon ng Pasig Police ay nagpapakita ng serbisyong mabilis at nararamdaman para sa kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan. At para sa mabilis na paglutas ng kaso, hinihikayat ng PNP ang publiko na agad i-report at makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa mga hotline number na ito. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Pinangunahan ng Catanduanes Police Provincial Office, katuwang ang Department of Agrarian Reform, ang pagdadala ng programang Agraryo Merkado sa Kampo upang mailapit ang mga produktong agrikultural sa mga mamamayan at kapulisan ng Catanduanes. Yan ang balitang hatid ni Police Corporal Janel Sales. Serbisyong nararamdaman, TPO at DAR inilapit ang Agraryo Merkado sa Kampo sa komunidad. Muling itinaguyod ng Catanduanes Police Provincial Office, katuwang ang Department of Agrarian Reform, Catanduanes ang programang Agraryo Merkado sa Kampo nitong Abril 29, 2026. Alas 6 pa lamang ng umaga, bumugad na sa tabi ng Camp Camacho sa Vera Catanduanes ang pamilyan kung saan itinampok ang iba't ibang produkto ng mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBOS mula sa iba't ibang bayan. Ang inisyatibo ay nagbibigay ng direktang pagkakataon para sa mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang mga sariwang ani at processed goods sa mga miyembro ng kapulisan at sa publiko. Si Nanay Mercy Francisco, isa sa mga benepisyaryo ng programa at chairperson ng Hikming Farmers Association o HIFA, ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Anya, nakakatulong ang naturang programa upang matiyak na may maayos at tuloy-tuloy na kabuhayan para sa kanilang mga miyembro. Ako po ay nagpapasalamat ng maraming sa DAR, tsaka sa PNP, uya po sa Agraryo Merkado. Month-end po, nagkakaroon po kami ng Agraryo Merkado po sa kampo. Kaya maraming salamat po dahil nadagdagan po ang aming mga kita, nabebenta yung aming mga product sa aming mga sakahan. Maraming salamat po. Sa panayam kay Mr. Ruben Tapit, Chief Agrarian Reform Program Officer ng DAR, kanyang hinikayat ang komunidad na patuloy na tangkilikin ng mga lokal na magsasaka. Kanyang binigyang diin na sa pamamagitan ng pagbili ng mga lokal na produkto, direktang natutulungan ang nasabing sektor at napapalakas ang ekonomiya ng lalawigan. Hindi po sa rumpaagi kang gobyerno, at pinanginginutan po ng DAR, katuwang po ang satuyang Philippine National Police para po matuwangan ang satuyang mga agrarian reform beneficiaries sa paagi po sa satuyang mga arbos na magtinda po kasi ang mga produkto. Ini po sarong paagi po na susay na po mga produkto, mga harvest po, mga preskong mga pig harvest po ngunyan, ipabakan po sa mga katauhan. Hindi po siguradong presko, barato, as in, hindi po makakatuwang kamo para po swag ang pagbuhay kang satuyang mga agrarian reform beneficiaries. Ang matibay na ugnayan sa pagitan ng CAT-TPO at DAR Catanduanes ay formal na pinagtibay sa pamamagitan ng nilagdaang Memorandum of Understanding noong taong 2025 upang palakasin ang kooperasyon sa mga programang pangkabuhayan at pagpapaunlad ng komunidad. Mula dito sa Catanduanes Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Janel Sales, nag-uulat para sa Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isinusulong ng Philippine National Police sa pamamagitan ng National Capital Region Police Office ang modernisasyon ng investigasyon
matapos ang pagtatapos ng structural phase ng bagong forensic laboratory sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Ang balita mula kay Patrolman Don Brosas. Isang mahalagang hakbang sa modernisasyon ng Philippine National Police ang naabot matapos matagumpay na maisagawa ang topping off ceremony ng itinatayong makabagong forensic laboratory sa Camp Bagong Diwa. Hudyat ng topping off ng pagtatapos ng pangunahing estruktura ng gusali at pagpasok nito sa susunod na yugto ng konstruksyon. Ang pasalidad ay isang 9 na palapag na gusali na may 3 basement at inaasahang magsisilbing pangunahing sentro ng forensic investigation sa Metro Manila. Dumalo sa seremonya sina Senator Alan Peter Cayetano at Taguig City Mayor Lani Cayetano, habang kinatawan ni Police Lieutenant General Bernard Banac si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Layunin ng bagong forensic laboratory na mapabilis ang pagsusuri ng ebidensya gaya ng DNA analysis, fingerprint identification at digital forensics. Mahalaga sa mas mabilis na paglutas ng mga kaso at pagpapatibay ng hustisya. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live streams at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Corporal Sana Rose Luna mula sa PNP Women and Children Protection Center, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.